Mga kaibigan, handa na ba kayo sa isang kwentong magpapatindig ng inyong mga balahibo? Sa video na ito, tatalakayin natin ang kagubatan ng Aokigahara, isang lugar na puno ng misteryo at panganib. Isang araw, si Angelo at ang kanyang kaibigang si Sonia ay naglakas loob na pumasok sa kagubatan, ngunit hindi nila inaasahan ang kanilang matutuklasan. Ano nga ba ang lihim na itinatago ng kagubatan at ano ang nangyari kay Carla? Manatiling nakatutok para malaman ang buong kwento. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig ng kwentong Kababalaghan. Ako po si Angelo at nais kong ibahagi sa inyo ang isang pangyayaring hindi ko malilimutan. Nakatira kami ngayon sa Baguio pero galing talaga kami sa Maynila. Napadpad kami dito nung malipat ng trabaho si Papa. Ang bagong bahay namin ay nasa gilid ng isang maliit na bayan malapit sa Benguet, napapalibutan ng mga puno at bundok. Sa paglipat namin, nakilala ko si Sonia, ang aming kapitbahay na kasing edad ko. Mabilis kaming nagkasundo at madalas kaming naglalaro sa bakuran. Pero may isang lugar na lagi naming iniiwasan, ang kagubatan ng Aokigahara. Alam mo ba, Angelo, sabi ni Mang Isidro, maraming mabangis na hayop sa kagubatan ng Aokigahara, sabi ni Sonia, habang naglalaro kami ng taguan. Oo nga sabi rin ni Papa, delikado raw doon, sagot ko. Isang araw habang naglalaro kami sa bakuran, naisipan ni Sonia na mag-imbita ng ibang mga bata upang maglaro sa kagubatan ng Aokigahara. Ang araw ay maliwanag at walang bakas ng panganib sa paligid. Tara Angelo, subukan natin maglaro sa kagubatan. Wala namang masama, di ba? Pilit ni Sonia. Napilitan akong sumama sa kanila. Habang papunta kami sa kagubatan, napansin ko ang kakaibang katahimikan ng paligid. Walang huni ng mga ibon o kahit anong tunog mula sa mga hayop. Parang ang tahimik dito, no? Sabi ko kay Sonia. Oo nga may kakaiba, sagot niya. Habang naglalaro kami ng taguan, bigla akong nakakita ng isang lumang manika na nahulog mula sa puno. Ang manika ay lumana at may kakaibang anyo, parang may mga matang sumusunod sa akin. Nang dumilim na, napansin namin na nawawala si Carla, isa sa aming mga kalaro. Sinubukan naming hanapin siya, ngunit hindi namin siya natagpuan. Sa aming pag-uwi, nakaramdam ako ng matinding takot at hinimatay sa daan. Nagising ako sa ospital ng Baguio matapos makaranas ng bangungot. Ang mga ilaw sa ospital ay malamlam at ang paligid ay tahimik, maliban sa tunog ng mga makina. Anong nangyari? Tanong ko sa aking ina. Nagkaroon ka ng panic attack, anak, sagot niya habang hinahaplos ang aking noo. Pero ma, nakita ko si Carla na parang hinahabol ng kung ano, sabi ko. Baka dala lang ng takot mo yan, anak. Magpahinga ka muna, sagot niya. Pag-uwi namin, ibinalita ni Sonia na hindi pa rin natatagpuan si Carla. Angelo, ipinagbawal na ng mga magulang natin ang paglalaro sa kagubatan ng Aokigahara, sabi niya, halatang takot na takot. Hindi mawala sa aking isipan ang lumang manika at ang pagkawala ni Carla. Ang mga gabi ko ay puno ng bangungot at hindi ako makatulog ng maayos. Sa bawat pagsikat ng araw, lumalalim ang aking takot. Hindi ko maiwasang isipin kung ano ang nangyari kay Carla at kung ano ang lihim na itinatago ng kagubatan. Isang gabi nakumbinsi ako ni Sonia na lihim kaming pumunta sa kagubatan ng Aokigahara para hanapin si Carla. Ang buwan ay maliwanag at ang mga anino ng puno ay tila mga halimaw na nag-aabang. Sa aming paglalakbay, muling nakita namin ang lumang manika na nag-aanyaya sa amin. Sa bawat hakbang, pakiramdam ko'y may mga mata sa dilim. Sonia, natatakot ako, sabi ko.
Kailangan natin siyang hanapin, Angelo. Tugon niya, ngunit halata rin ang takot sa kanyang boses. Bigla kaming hinarap ng isang nakakatakot na nilalang, si Kapreng Virgilio. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab at ang kanyang anyo ay parang mula sa mga alamat. Takbo, sigaw ni Sonia at tumakbo kami ngunit hinuli ni Kapreng Virgilio si Sonia. Angelo, tulungan mo ako, sigaw niya bago siya tuluyang nawala sa aking paningin. Naiwan akong nanginginig at hindi makagalaw. Sonia, sigaw ko ngunit wala na siyang sagot. Nakatakas ako at humingi ng tulong sa mga matatanda sa bayan. May halimaw sa kagubatan, kinuha si Sonia. Sigaw ko. Ang takot ay patuloy na bumabalot sa akin habang nagtipon ng mga matatanda upang magplano ng paghahanap. Ang kagubatan ay mas mapanganib kaysa dati. Pinangunahan ko ang isang pangkat ng paghahanap pabalik sa kagubatan ng Aokigahara. Ang mga matatanda ay may dalang mga ilawan at mga ritual na gamit. Ang dilim ng kagubatan ay tila humahabol sa amin at sa bawat hakbang ay may kakaibang pakiramdam na hindi maipaliwanag. Sa aming paglalakbay, natuklasan namin ang isang lihim na linang. Nakakalat ang mga kalansay ng mga nawawalang bata. Ang eksena ay nagdulot ng matinding takot sa lahat ng kasama sa paghahanap. Diyos ko, ano to? Tanong ng isa sa mga matatanda. Kailangan nating magdasal, sabi ng isa pa. Nakita ko si Sonia na may hawak na lumang kwintas. Ang kanyang katawan ay malamig at wala ng buhay. Para bang may gustong sabihin ang kwintas na iyon, pero huli na para kay Sonia. Ang mga matatanda ay nag-alay ng mga ritual upang patahimikin ang mga kaluluwa ng mga bata. Kailangan nating umalis dito, sabi ng pinuno ng pangkat. Ang lugar na ito ay puno ng kasamaan. Ang kwintas na hawak ni Sonia ay may kakayahang protektahan ang may-ari mula sa masasamang espiritu. Ang kanyang katawan ay dinala namin pabalik sa bayan at ang pangyayari ay naging aral sa kahalagahan ng pag-iingat at paggalang sa mga alamat at babala ng matatanda. Ang buong bayan ay nagluksa para sa mga nawawalang bata. Ako, bagamat ligtas, ay hindi na muling nakabalik sa dati kong sigla. Palagi kong dala ang kwintas bilang paalala sa aking karanasan sa kagubatan ng Aokigahara. Nagsilbing paalala ito na ang mga alamat at babala ay hindi basta-basta dapat binabaliwala. Ang takot at kaba ay patuloy na bumabalot sa akin. Ang kagubatan ng Aokigahara ay nananatiling isang lugar ng misteryo at panganib. Mga kaibigan, natutunan natin na ang mga alamat at babala ay hindi dapat binabaliwala. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang kwentong katatakutan. Hanggang sa susunod na upload, ingat at huwag kalimutang magdasal bago matulog. Paalam. At sana'y hindi kayo bisitahin ng mga kaluluwa ng kagubatan.